Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol, mga babayan, at ngayon ay pag-uusapan naman natin, no? Ito pong isang video mula sa channel ni kapatid ni John Reps. At sabi nga po niya dito mga tol, no? Ito pala ang plano ni Xi Jinping at Putin sa mga kalapit nilang bansa tulad ng Ukraine, Taiwan, no? At West Philippine Sea. Yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe po dito sa ating channel sa mga bago pa lang po dyan. Huwag nyo rin po kalimutang subscribe ang channel ni John Reps mga tol, mga babayan, at syempre kagaya po ng dati, ang ating inihiling po dyan ay 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sila dun sa mga palagi nating mga taga-subaybay po dyan. No? Maraming salamat sa inyo. Okay? So huwag na natin patagalin to. Umpisa na natin. Let's go. Alamin natin. No? Ano nga ba? No? Ito nga mga plano ni Xi Jinping at Putin. No? China at saka ng Russia sa mga katabi nilang bansa na maliliit na kanilang sinasakop ngayon mga tol. No? Alamin natin yan. Let's go. Mahalagang maging malakas ang ating bansa upang mapigilan ang mga banta tulad ng paniniwala ng Amerika na sinasabi nitong if you want peace, prepare for war. Okay, so yan po yung sinasabi ng Amerika dati pa. No, tapos naulit-uli yan netong nakaraan mga tol. No, dito po sa pagkatapos ng meeting ng Russia at saka ng Amerika. Narinig ko uli etong salita na to. If you want peace, prepare for war. Ibig sabihin, hindi mo makakamit yung kapayapaan kung walang gera. Pero pwede mo naman makamit yan na walang gera. Diba mga tol? Ako naniniwala ako sa ganon. Basta maging mapayapa lang ang lahat. No? Wala lang gagawa ng hindi maganda. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi natin kailangan ng gera. Diba? Isa sa ginaya ni Xi Jinping at naniniwala ito na kapag malakas ang iyong puwersa militar ay walang bansang mambubuli o mang-aapi sa iyo. At yun lang naman sila lang naman ang bully tsaka sila lang naman. Diba? Kung hindi na bubuli etong China, malamang tahimik tayo dyan sa West Philippine Sea. Malamang tahimik ang Taiwan. Diba? Kung pinababayaan lang nila yung Taiwan na nandiyan dyan, nananahimik, hindi nila ginugulo. Kung pinababayaan lang nila etong West Philippine Sea, yung Pilipinas, diba sa tingin ninyo may gulo dyan? Sa tingin ninyo may ganyang mataas ang tension dyan? Diba? Wala naman. Sa India, kung hindi yung ginagawa ng China, yung pananakop ng lupain sa India, sa tingin ninyo may kaguluhan dyan? Wala rin. Diba? Yun yung sinasabi natin. Diba? Na pwede naman magkaroon ng kapayapaan na walang gera. Okay, so sila lang yung gumagawa niyan, yung mga malalaking bansa. Yan lang yung paniniwala nila. 'Di ba? Pilipinas noon nananahimik, sinakop ng Espanya. Oh. 'Di ba? Nananahimik tayo, sinakop tayo ng Amerika. Nananahimik tayo, sinakop tayo ng Japan. 'Di ba? O yun yung sinasabi natin, no? Na pwede naman magkaroon ng kapayapaan, no? Wag lang magkakaroon ng gera. Pwede na makuha yan, makamit yan. ngayong may kakayahan na ang China ay ginagamit na niya ito para maipatupad ang dalawang batas ng planong pagsalakay sa mga maliliit na bansang kalapit nito. John Reps. Tila nalalapit na ang maraming digmaan ng iba't ibang mga bansa sa mundo, kabilang ang komunistang China na planong kunin ang Taiwan at Pilipinas. Base sa survey, 77% nating mga Pilipino ay handa umanong lumaban para sa inang bayan. So, yung 23%, ano yun? Pro-China. Ngunit paano natin haharapin ang modernong digmaan kung maging ang pondo ng depensa ay binabawasan? Tama. Noong 2024, ang Malacanang ay nagmungkahi lamang ng 50 billion pesos para sa AFP Modernization Program. Ngunit binawasan ito ng Kongreso na naging 40 billion pesos. Para sa 2025, muling humingi ang Malacanang ng 50 billion pesos. Ngunit tinapyasan na naman ito ng Kongreso na naging 35 billion pesos. Diba? Lumiit talo eh. Diba? Yan yung nakakabuisit dito sa mga congressman. Sa kongreso na to. No?
Tapos ano yung atupagin nila? No, ano yung uunahin nila? Yung pulsa nila. Kailangan mauna yung kanilang mga proyekto. Ano ba yung mga proyekto nila? Mga tol, mga babayan. Ano yung mga proyekto nila? No? Yang mga pinamimigay nila. Bakit? Kasi maghahalalan mag-e-eleksyon Diba? Yan yung problema dyan. Inuuna nila yung mga ayuda, no, at saka yung mga ibubulsa. Grabe, umaasa na lang tayo ngayon, no, doon sa mga bigay ng ibang bansa. Umaasa tayo sa pautang ng mga armas, mga eroplano, mga barko, mga tangke galing sa ibang bansa. Tapos magtataka kayo bakit malaki utang ng Pilipinas? Kagagawan ng mga yung mga congressman na yan na walang ibang ginawa kundi tapyasan yung pondo ng AFP. Di ba? Nako, ang mga pagbabawas ng budget para sa depensa ay napupunta lamang sa mga pork barrel ng Kongreso at kasakiman ng mga mambabatas. Ano na lang ang mabibili ng 35 bilyong pesos ngayong 2025. Balikan natin noong 2020 at 2022 kung saan ang Pilipinas ay nakabili ng frigate mula sa South Korea na nagkakahalaga ng 28.25 billion pesos. Isa lang yun 28.25 billion pesos. Isa? Tama ba? Tapos 35 billion. Ano mabibili niyan? Hindi pa kasama dyan ang mga sistema ng armas at mga bagong pasilidad ng berthing at pagsasanay. Ang dalawang barkong ito ay pinakabago sa puwersang pandagat ng bansa ay mayroon din itong kargang 2 Agusta anti-submarine helicopters na nagkakahalaga naman ng 5.3 billion pesos. Ang total ng mga assets na yan mga kabayan ay nasa 33.35 billion pesos. Wala pang kasamang armas yan mga kabayan. Malayong malayo kung ikukumpara sa puwersang pangdagat ng People's Liberation Army Navy ng Chinese Community Party. Mayroon itong mahigit 400 barkong pagnigma, hindi pa kasama dyan ang mga maliliit tulad ng mga patrol, auxiliary, survey at replenishment. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi makabuo ang bansa ng malaking budget para makabili ng mga bagong armas ay dahil sa mga taksil na politiko. Yun, exactly. Nadali mo, Tol. Nadali mo. Dahil yan dun sa mga politiko. Diba? Dahil yan dun sa mga inuuna yung kanilang pork barrel, yung kanilang mga bulsa. Yun na nagbubulsa ng daan-daang bilyong kada taon para sa mga masamang gawain tulad na lamang ng kapag may kalamidad, mga proyekto tulad ng akap at tupad o iba pang pampulitikang ayuda. Mahalaga sanang maging malakas ang ating bansa upang mapigilan ang mga banta tulad ng paniniwala ng Amerika na paulit-ulit nitong sinasabi na civis pacem para bellum, if you want peace, prepare for war, na isa sa ginaya ni Xi Jinping at naniniwala ito na kapag malakas ang iyong puwersa militar ay walang bansang basta na lang aapi o mambubuli sa iyo. Dahil sa paspasang pagpapalakas ng China, ngayon ay naging bully na ito sa mga maliliit na bansa. Ginagamit ang pagiging malakas nito para maipatupad ang 2 batas ng planong pagsalakay. Una ay upang sakupin ang Taiwan bilang isang bahagi nito. Pangalawa ay para isama ang West Philippine Sea sa buong South China Sea sa ilalim ng kanilang 10-dash line na dati ay 9-dash line lamang. Binabaliwala ni Xi Jinping ang United Nations Convention on the Law of the Sea na nagbibigay ng mga coastal state hanggang sa 200 nautical miles na exclusive economic zone ng mga bansa. Nagpapadala na maraming barko ang China upang takutin ang mga maliliit na bansa upang angkinin ang mga teritoryo nito. Solid naman ang pagkakaibigan ng China at Russia. Ang pangmatagalang pagsisikap ng China at Russia ay upang ibagsak ang pangunahing internasyonal na batas na nakapaloob sa 1945 United Nations Charter na nagbabawal sa paggamit o pagbanta ng mga puwersa upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga estado.
Mahigpit na pinapanood ni Xi Jinping ang digmaang Ukraine kontra Russia habang palihim ito na nagbibigay ng mga armas kay Putin dahil naniniwala si Xi Jinping na kung maaagaw ni Putin ang Ukraine ay maaari rin niyang makuha ang Taiwan at West Philippine Sea na malamang ay magbibigay din ng tulong ang Russia. Ang plano ng dalawang ito ay base sa pananaw ng mga expert na kapag nagawa nga talaga nila ito ay malamang na nga tayo. Malamang nakikita natin dito mga tol, no? Hinahayaan lang muna ni Xi Jinping na matapos yung Russia versus Ukraine. At pag nagkaroon na ng resulta ron, tsaka siya kikilos dito sa Southeast Asia. Tsaka siya kikilos laban sa China, tsaka siya kikilos laban sa Pilipinas, no? So, yan yung magiging outcome siguro, no, in the future pagka nagkaganon, di ba? Dati nang sinabi ng China na lulusubin nila ang Taiwan sa taong 2025, ngunit ngayon ay sa 2027 na naman daw, kung saan naglabas pa ito noon ng isang animated video na nagpapakita kung paano nila durugin ang Taiwan. At kapag natalo nila ang Taiwan ay lalong malaking banta sa Pilipinas dahil 97 kilometro lamang ang layo sa pagitan ng Batanes na posibleng agawin din ng China ang Balintang Channel at buong karagatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero lahat ng yan ay hindi pa magagawa ng China dahil mayroong Amerika na pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, lalo pat mayroong Mutual Defense Treaty ang Pilipinas at Amerika na siyang tanging inaasahan ng Pilipinas. Kaya't malamang na nag-aalangan ang China at Russia, lalo pat marami pang ibang mga bansa ang nagpapakita ng suporta sa Taiwan at Pilipinas. Dahil sa tumitinding mga tensyon sa rehiyon at salungatan sa iba't ibang mga bansa ay maraming bansa ngayon ang nagpapalakas umumibili ng mga sandata upang maging handa sa posibleng mangyari, lalo na lamang dito sa Asia tulad ng Taiwan, Japan, India at Thailand. Bumibili din naman ang Pilipinas, yun nga lang mga maliliit lang na armas. Maraming gustong bilhin ang Pilipinas tulad na lamang ng submarine, mga multi-role fighter tulad ng Gripen at F-16. Kaso lahat ng yan ay puro plano pa lamang. Alright, so yan mga tol, no? Ano sa palagay ninyo? Ano sa tingin ninyo posibleng mangyari po dyan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Bobs TV. Peace. Amen.